Hello again mga kamanok. Ayan, so molting season na, no? As you can see, yung mga cocks natin and stags, well, cocks lang, nag-start na sila mag-molting. Ayan, so nalalagas na yung mga balahibo nila, yung feathers nila nagpapalit na. Ito, ano na to nasa almost 3 years old na ito. So itong cock natin, ito yung ginamit natin sa one cock derby na nanalo siya ng fastest kill dito sa amin sa Aklan, no? Actually, ang dami namang nanalo nun yung ginawa nila nun is one cock derby, pero kapag meron kang 3 consecutive wins, you're considered a champion at meron kang cash prize. Unfortunately, dalawa lang yung nilaban natin, no? That time nanalo naman silang dalawa, yung isa patay, ito nga yung isa panalo, pero wala, hindi tayo champion kasi dalawa lang yung entry natin. Walang joker na walang kasaling joker. So yun lang, dalawang entry. Ito siya. Pag-usapan natin yung molting season. Ano nga ba yung nangyayari tuwing molting season and kailan ito nangyayari? Ano yung mga dapat gawin sa manok at hindi dapat gawin? So kapag molting season, it usually starts kapag malamig na ang panahon. So noon nagsistart siya mga June, July. Ngayon parang delayed, no? Nag-start ito mag-molt yung mga cocks ko dito sa manukan towards the end of July. So start of July. Dati June may mga nagmo-molt na, ngayon July sila nag-start. So siguro dahil sa climate change din. It usually lasts 2 to 3 months para makomplete nila yung molting process. So malalagas yung mga lumang balahibo, feathers, and magkakaroon ng bago. During molting season, pinaka-importante po na wag nyong hahawakan unnecessarily na yung paghimas-himas sa manok compared sa ginagawa natin nung sila ay hindi pa molting, kasi masakit yung mga balahibo nila, masakit yung katawan nila, and kapag lagi nyo hawakan, syempre may tendency na ma-damage natin yung feathers, yung mga balahibo. So as much as possible, huwag natin hawakan, wag natin isa-spar, and patuloy lang tayo sa pagbibigay ng masustansyang pagkain. This time around, kinakailangan ng high protein para matulungan natin sila sa pag-grow ng kanilang mga pakpak o feathers. Also nga pala, yung manok, kapag napapansin nyo na delayed yung kanyang molting, no? Kung yung mga kabatch nila ay molting na at yung isang manok hindi pa, or yung ilang manok hindi pa, try nyo po ibilad sa araw. Kasi baka hindi pa dry yung feathers nila. So it will also help speed up the process. Kagaya nitong isa. Ito kapatid niyan. Pero as you can see, buo pa yung buntot niya. Andyan pa rin. Wala pang nalalagas. Ito kasi, before, nakatali siya doon sa may lilim, sa ilalim ng puno. Diyan kung saan nakatali itong stags natin ngayon. Yan, ito isang stag na to. So dyan siya noon nakatali, no? And napansin ko na yung mga manok na nakatali sa may lilim, yung hindi talaga naaarawan, late sila na nagda-dry yung kanilang mga feathers. So late sila sa molting. Yung ibang mga cocks ganito na, ayan, naka-start na sila. Kumbaga, nakaraos na sila dun sa mahirap na part na naglalagas yung mga balahibo, pero eto, hindi pa rin. Kagaya ng isang yun, dati dun yan nakatali sa may lilim, no? So nilipat ko siya dyan para mas maarawan, mabilis na mag-dry yung kanyang balahibo. Ayan, so isa yan sa pwede natin gawin. Another thing, huwag nyo po isisilong yung manok kapag maulan. Hayaan nyo na yung naturally, yung tubig ulan, dun sila nakakaligo, kasi hindi naman natin sila pwedeng paliguan habang molting sila. Ako hindi ko ginagawa yon. Hindi na ako nagpapaligo sa mga manok, hinahayaan ko na lang sila. So kapag umuulan, hindi ko sila sinisilong, hinahayaan ko lang dyan, hindi ko binibaby yung mga manok.
Hayaan nyo lang kasi parang mas nagiging mabilis din yung kanilang pagpalit ng mga balahibo. So yun, no? And then kagaya na sinabi ko, high protein dapat yung pagkain nila kapag ganitong tumutubo na yung mga bagong balahibo para mas healthy. Yung mga blood cells nila, yung muscle nila, no, matulungan yung yan, magbibigay rin kayo ng iron supplement, B12, para mas makatulong sa kanila. Okay, so I think hanggang dito na lang yung vlog at papakain na ako ng manok. So kapag meron po kayong mga tanong, comment down. Try ko pong sagutin, no? Sa abot ng aking mga kaya, hindi ako expert. Kagaya na sinasabi dyan ng iba na nagkakunwari akong expert, di po ako expert. Wala akong sapat na experience sa pagmamanok gaya ninyo. Yung mga nagko-comment dyan na napaka sobrang talino, ang gagaling nyo. Congratulations sa inyo. Pero ako, wala lang. It's a hobby and nag-enjoy ako sa pagmamanok. Ibang manok na ibibenta. So, yun, doon ako masaya. Kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko lang. So, no hate, just love. So, yun lang mga kaibigan, no? Salamat. And like and subscribe para po ma-notify kayo sa mga bagong videos. Maraming salamat.